lumipat tayo dito kay Chis Escudero ho, mga bossing. No? Lumipat tayo dito kay Chis Escudero, mga kababayan. Donor ni Escudero. Ayan. Ito ho ang paliwanag ni Ed Lingaw na best friend po ni Sangkay Janjan. Mga bossing, nung panahon ho nung eleksyon ng 2022, ay, nagkakaryuhan o itong dalawa na to, si Sangkay Janjan at si Ed Lingaw tungkol po doon sa sulo, mga kababayan, nung panahon ng martial law. O yan. Pero wag na natin pag-usapan yon kasi ito, maganda yung pagkaka-explain ho dito ni Ed Lingaw ho, mga bossing. Nako, mukhang may sabit ho, mga kababayan, yung donation doon para doon sa kampanya ni Chis Escudero, mga bossing. O, pakinggan ho natin. Bakit naging kontrobersyal ang isa sa mga campaign donors si Senate President Chis Escudero? Bigyan po natin ng konteksto. Sa storyang nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lubiano na top donor ni Escudero. O yan, Lawrence Lubiano, taga Sorsogon, mga kababayan, mukhang taga roon din si Chis Escudero, at doon sa insertion ho, ang nakita natin, pangalawa sa insertion na lalawigan ay Sorsogon. Ang laki ho ng mga ang laki ng mga insertion nila doon. Halos 9 billion ho, mga bossing. At doon naman sa lalawigan ni Boy Dila, mga kababayan, umaabot na 12 billion yung mapupunta doon sa lalawigan ni Boy Dila. Noong 2022 elections. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. At si Lubiano po, presidente rin ng Centerways Construction. Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction. Tingin ko isa ito, mga kababayan, doon sa 15, no? Sa 15 na namataan ni Pangulong Bongbong Marcos na mga nasa taas ho, na talagang malalaki po ang mga proyekto na nakukuha sa DPWH sa DPWH and Development Incorporated na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Katunayan sa nilabas na listahan ng Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contractors number 7. Ayan, top flood contractor, no? Para sa flood control. Ayan niya ho, mga kababayan. Number 7, ayun no. Centerway Construction and Development. Pero mga kababayan, lilinawin ho natin yang inilabas po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, hindi po niya sinasabi na ito yung mga maanomalya, ito yung mga gumagawa ng kalokohan, ito yung 15 na nagnanakaw sa pondo ng bayan or kasali doon sa mga bogus na paggawa ng flood control. Hindi ho ganun ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, inilabas lang po yung 15 na yan, kumbaga namataan nila na ito yung mga kontraktor na talagang nangunguna sa listahan na laging doon ibinibigay yung proyekto. No? Laging sila yung nakakakuha ng proyekto. Baka naman ho, magaling silang mga mag-bid. Baka talagang mura ho sa kanila. Di ba? Uulitin natin, hindi po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, etong 15 na to, mga kasabwat ito nung mga government officials na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Namataan lang po yan na sila kanila o mas kadalasan sa kanila na pupunta yung proyekto. At isa nga po dyan, mga bossing, yung Centerways Construction and Development noong kaibigan ni Chis Escudero na si Lawrence Lubiano na nag-donate daw ho ng 30 milyones para sa kanyang 2022 campaign election. Tuloy. 7 ang Centerways. Pero para po malinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong focus-focus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero. Nagalit na. Chis Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control. Ano naman kung malaman ng taong bayan?
Di ba? Report ng Rappler. Anya, malisyosa raw ito at ill-timed. At bakit daw ginagawang issue itong sa Centerways? Ano naman kung ibalita ng Rappler? Di po ba? Kung sabihin ng Rappler o yung ibalita nila na 30 million, eh kung totoo na talagang 30 million ang kanyang donasyon sa inyong kampanya, ano ang dapat ikagalit? Siguro ang dapat naging ano mo, naging reaction mo, okay lang. Kung wala talagang mali diyan sa ginawa ninyo. Ngayong 1% lamang daw ng kabuang flood control projects ang nakuha ng Centerways. Gayunpaman, inamin nga ng Escudero na kaibigan at kakilala niya ang nasabing kontratista. Pero ni minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may Ni minsan hindi nakialam daw po si Chis Escudero sa mga flood control project. Oh, kaya pala nakita natin, no? Yung may mga insertion dito ho, mga kababayan. Kaya pala etong nakita ko, hindi pala nakikialam si Chis Escudero doon sa mga flood control project. Okay. Ayan, oh. Nakasulat dito, Senate President Escudero's top 10 BICAM insertion. Bulacan, Sorsogon, at lahat ho ito sa insertion ni Chis may flood control ho. Hindi pala nakikialam si Chis. Okay. Hindi, ano ko lang, napansin ko lang ho. Si Chis, di pa tinatanong, aligaga na agad. Parang Bato de la Rosa ho yata, no? Nag-forthwith sa pagpapaliwanag, sabi siguro ni Chis, mas masakit pala sa ulo ang pagdepensa kay Sara Duterte. Masakit ho talaga yan, mga bossing. Tuloy natin. isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Ito po, sa ilalim po ng Omnibus Election Code, mahigpit na pinagbabawal ang mga kontratista na mayroong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Na Opo, o paano yun? Omnibus Election Code, contractor with government project are banned from making campaign donation. Saglit lang ho, mga kababayan. Ang sabi nga doon ng Rappler ay 30 million. 30 million ang inilagak ni Lawrence Lubiano doon sa kampanya ni Chis Escudero. O tapos may mga nakukuhang proyekto galing sa gobyerno, ito pong sila Lubiano o yung contractor po. Pero nakakalungkot, mga kababayan. Pakinggan nyo ho, kasi mailulusot po daw, sabi, no? sa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sino bang may service or construction contract sa gobyerno, pinagbabawalang magbigay ng campaign contribution directly or indirectly. Oh, 'di ba? Bawal magbigay ng campaign donation directly or indirectly. Pero paano daw ho ilulusot? Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, Syempre ho, kapag ka nanalo yan, nako, ito, tulungan mo sa ganito, kailangan yata dapat dito mapunta yung mga proyekto, sila ang unahin mo doon sa mga bidding, kanila mo ibigay yung proyekto. Malamang ho, ganun, mga kababayan, ang magiging reaksyon nung nabigyan ng pondo o kontribusyon ho para manalo doon sa kanyang eleksyon. baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata sa gobyerno. Yan, di ba? Kaya pinagbabawal talaga. 1% ng 5 billion, no? 50 million ata tubo na ng 20 million. May katwiro naman po ang batas. So ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction, sa kampanya ni Escudero noong 2022? Ang sagot po ng maraming abogado, madaling lusutan yan. Bakit po? Ang pinagbabawalan kasi ng batas ay ang kontribusyon mula po sa contracting company. Nagigets ko na ho to, mga kababayan. Kumbaga, ang ilulusot ho nila, mga boss chipa mo, sir, kagaya ho ako. Meron ako ditong kumpanya ko, no? BIP Fitness. Kapag ka sumablay
yung kumpanya ko na yon na VIP Fitness at merong nagdemanda doon sa gym na yon, no? Hindi po aabot sa akin yan, no? Aabot lang po yan o ang madedemanda lang po ay yung VIP Fitness na korporasyon ko, mga kababayan. Pero ako individual, nakahiwalay ho ako, hindi ho ako mismo yung kakasuhan. Ang kakasuhan po kung yun pong corporation body, mga kababayan. Ganyan ang nakikita ko. So ang kanila naman mga bossing, ang idadahilan nila hindi naman, no? Hindi naman yung korporasyon ko ang nagbigay o doon, hindi naman po sa korporasyon ko galing yung donasyon, kundi galing mismo sa individual which is nakahiwalay doon sa korporasyon na yun. Kaya lulusot, mga kababayan. Kaya kaya malulusutan yung pagiging Yung kumpanya na merong proyekto sa gobyerno. Pero ang mga opisyal nito, abay pwede pa namang mag-donate sa kampanya ng kanilang personal na kapasidad. Bakit po? dami, may mga loophole talaga, no? Dahil daw sa mata ng batas, iba ang kumpanya, iba naman ang mga opisyal. So Kaya nga ho, di ba si Roque, mga boss Chipamo, sir, naalala nyo yung sinasabi niya, no? O hindi sa akin nakapangalan yung bahay diyan sa Benguet na yan. Nakapangalan yan kay PH2, yung sinasabi niya ho. Kung saan nakuha o nahuli yung isang Chino, mga kababayan, na hinahanap po ng batas. No? Nakapangalan yan kay PH2 pero hindi sa akin. Pero kapag hinalukay mo po kung sino yung mga incorporators po nung PH2 na yon, sila Roque lang din ho, mga kababayan. Sila Roque lang din po. Pinapaikot-ikot lang po nila, mga bossing. Kumbaga, gusto nilang iligaw, no, sa mata o sa isipan ng mamamayang Pilipino na hindi nakapangalan kay Roque yan. Kundi nakapangalan yan sa isang korporasyon. Pero pag hinalukay mo yung kailalim-alaliman, sila din po ang nasa loob nung PH2 na yon. kahit si Juan de la Cruz, ang mismong may-ari ng Juan de la Cruz Construction, Ayan ito pong 3 peraso, si Construction, Juan de la Cruz. Ito po si Juan de la Cruz na may-ari ho. No? Pag si Juan de la Cruz na may-ari, ang nagbigay ng donasyon, lusot. Pag yun ang sinabi nila, na galing yan kay Juan de la Cruz, lusot. Kasi po, hindi yung mismong korporasyon na gumagawa o kumukuha o nakakakuha ng proyekto galing sa gobyerno. Ganun, ang dali lang ilusot, ano? pwede pa rin mag-donate si Juan de la Cruz. Ang bawal lamang palang mag-donate ay ang Juan de la Cruz Construction Company. Bakit? Dahil ang contractor ay si Juan de la Cruz Construction at hindi po si Juan de la Cruz the owner. Bakit ganoon? Di ba, meron pa rin conflict of interest. At yun na nga po, matagal na pong marami nakakalusot sa loophole na ito. Yan. Akala nyo na naghang ako. At yan din po ang nakikita ko na ginagawa nila doon po sa impeachment ng Vice Presidente. Yan din po ang nakikita ko, mga kababayan, na ginagawa nila doon po sa impeachment ng Vice Presidente, mga bossing. Bakit to? Di ba? Ito, ang mga katanungan lang naman po sa Vice Presidente, nagnakaw ka ba? Ninakaw mo ba yung kaban ng bayan? Etc. etc. Ang sagot po nila, i-dismiss yan kasi nga, merong ganitong ganyan. Nagdoble-doble yung pagpasa ninyo ng mga impeachment. Yun ho, doon po sila dumadali. Doon po sa mga loophole, mga kababayan. Kaya lagi po nating sinasabi, ang Vice Presidente ba ay naipagtanggol ang kanyang sarili na siya ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan? Ang sagot po dyan, hindi.